Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Cristina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dream Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Okay, magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora Mismo. Yan po, ngayon ay araw na naman ng Huwebes, petsa 14 na po sa buwan ng Agosto. Ang inyong likod, mapapanood ninyo ng live sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at mapapanood nyo rin sa YouTube channel. Maraming salamat sa patuloy na pag-antabay sa ating mga kaganapan sa labas, sa ating mga issue na tinatalakay dito po sa programang Issue Ora Mismo. At syempre mga kaibigan, bago po yan, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Pangulong Marcos pinamamadali 2026 National Budget. Just anyos edad ng criminal liability umusad na sa Senado. DILG huhubaran sugarol na LGU execs. Divorce bill muling isinulong sa Senado. At Pangulong Marcos pinasisiyasat kontraktor sa 5.16 bilyong pesos flood control projects. At narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Pangulong Marcos pinamamadali 2026 National Budget. Umapila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na agarang aprubahan ang panukalang National Budget para sa taong 2026 na mahalagang hakbang para sa pagtataguyod ng mas maunlad na kinabukasan para sa bansa. Sa mensahe ng Pangulo, hinikayat niya ang mga mababatas na mabilis na ipasa ang panukala para maisakatuparan ang mga layunin ng Administrasyong Bagong Pilipinas. Ang panukalang 2026 National Budget ay naglalaman ng mga prioridad ng pamahalaan sa paggugol ng pondo, kabilang na ang mga programa sa infrastruktura, edukasyon, kalusugan at digitalisasyon sa mga susi sa pag-abot ng inklusibong pag-unlad at pangmatagalang kaunlaran. Nauna nang isinumite ng Department of Budget and Management or DBM ang 6.793 trillion national expenditure programs sa Kamara at nakatakda namang magsagawa ng deliberasyon sa mga susunod na araw. Sa iba pang balitang nasyonal, 10 anyos edad ng criminal liability umusad na sa Senado. At sa detalye, gumulang na sa Senado ang panukalang ibaba sa 10 anyos gulang ang edad ng criminal responsibility. Sa privilege speech ni Senator Robin Padilla, nilinaw nito na ang kanyang panukala ay para lamang sa mga batang nakagawa ng karumal-dumal na krimen.
Paniwala ni Padilla na ang mga minor de edad na nakagawa ng heinous crime ay hindi na dapat ituring na mga bata. Kahit bata pa lamang ay dapat alam na ng mga ito ang kanilang pananagutan. Inisa-isa niya rin ang mga naganap na krimen kamakailan kung saan mga minor de edad ang nang-rape o nang-hold up. Binanggit din ni Padilla na malaki na rin ang impluwensya ng internet sa isip at ugali ng mga bata. Sa interpelasyon ni Senator Rapi Tulfo, binanggit nito na sa mga karatig na bansa ng Pilipinas, ang edad na criminal responsibility ay may mababa kaysa sa 15 anyos taong gulang na kasalukuyang sinusunod sa Pilipinas. Sinabi ni Tulfo na sa Australia at sa United Kingdom, ang criminal liability ay 10 taong gulang, samantalang sa Brunei ay maging sa India ay 7 taong gulang. Ayon naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, may mga pagkakataon na hindi na mga bata ang ginagamit ng mga sindikato, kundi sila na mismo ang bumubuo ng sindikato. Dagdag ni de la Rosa na palagi ring nakahanda ang birth certificate ng mga bata tuwing sila ay huhulihin. DILG huhubaran sugarol sa LGU execs. Handa na si DILG Secretary John Vic Remulla na isubmit ang pangalan ng mga opisyales ng gobyerno na mula governor hanggang sa barangay na pasok sa online gaming sites upang automatiko maban ang kanilang pangalan at phone number sa pag-access sa gambling sites. Aniya nakakita siya ng police officers at government employees na naglalaro ng online gambling sa kanilang telepono sa panahon ng kanilang break time. Sa ilalim ng Memorandum Circular 2025-082, ang mga opisyal na miyembro ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail and Management Penology, National Youth Commission, Philippine Commission on Women, National Commission on Muslim Filipinos, Philippine Public Safety College at National Police Commission at iba pa ng mga napapatunayang lumabag sa online gambling ban ay maaaring masuspindi at makasuhan ng administratibo sa tanggapan ng ombudsman. Binigyang din ni Remulla na hindi naman masama ang online gambling dahil ito ay pampalipas sa oras ng marami, pero mahigpit itong ipinagbabawal sa mga opisyal at tauhan ng gobyerno. Sa iba pang balitang nasyonal, divorce bill muling isinulong sa Senado. At sa detalye, muling inihain ni Senator Risa Hontiveros ang panukalang batas na magkaroon na ng diborsyo sa bansa. Sa Senate Bill 394 na tatawaging Dissolution of Marriage Act, kapag naging batas na, sinabi ni Hontiveros na kapag nasira na ang kasal at hindi na talaga pwedeng magkasundo ang mag-asawa, katungkulan ng Estado na magbigay ng solusyon at iligtas ang mga bata mula sa sakit, stress at paghihirap na makita ang regular at walang katapusang pagtatalo ng kanilang mga magulang. Ayon pa kay Hontiveros, bahagi na ng realidad ang maraming unhappy failed o abusive marriage sa lahat ng uri ng antas ng mga Pilipino sa ating lipunan. Base rin aniya sa data, palaging ang mga kababaihan ang nakakaranas ng pang-aabuso at karanasan. Sa datos ng Philippine National Police, tumaas ang insidente ng violence against women mula 2004 hanggang 2012. Sinabi rin ni Hontiveros na nais ng mga kababaihan na wakasan na ang pang-aabuso sa kanila at iginigit ang kanilang karapatan na magkaroon ng absolute divorce. Kapag naging batas ang absolute divorce, ang termination ng kasal ay dadaan sa isang legal proceeding kung saan maaari maghain ng petisyon ang isa o ang both parties at kapag naaprubahan ay babalik ang mag-asawa sa kanilang single status. Titiyakin din na ang court proceedings para sa pagbibigay ng absolute divorce ay mura, mabilis at abot kaya lalo na sa mga mahihirap at na litigants.
Sa pinakahuling balitang nasyonal, Pangulong Marcos pinasisiyasat kontraktor sa 5.16 bilyong flood control projects. Pinaiimbestiga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Centerways Construction and Development Incorporated na umano'y pagmamay-ari ni Lawrence Lubiano na nakakuha umano ng 5.16 bilyong pesos na flood control projects. Magugunita ang kabilang ang pangalan ni Lubiano sa mga ibinunyag ni Pangulong Marcos na top donor sa 2022 senatorial election ni Senate President Francis Chis Escudero na kung saan nag-donate umano ito ng 30 million pesos para sa kampanya ng senador. Batay sa mapagkakatiwalaang source, ipinag-utos na ng Pangulo ang agarang pag-iimbestiga sa lahat ng kumpanya kabilang na ang kay Lubiano na nakakuha ng kontrata mula 2021 hanggang 2024. Maliban kay Escudero, si Lubiano ay kilala ding malapit kay Vice Governor Diday Co na kapatid ni Congressman Saldico na kasama rin sa 15 pinangalanang kontratista ng Pangulo. Maliban sa biglaang paglobo ng kanyang kontrata na kung saan noong 2021 ay 5 lamang ang kanyang flood control project, sumirit ito sa 44 na kontrata noong 2022. Ang kumpanya ni Lubiano ay pang-7 sa 15 top flood control projects contractors na pinangalanan ni Marcos. Natuklasan din kasi na 96% ng proyekto ng kumpanya ni Lubiano mula 2021 hanggang 2024 ay nasa Bicol Region, habang 3% ay nasa Central Visayas. Yan po ang ating mga balitang nasyonal, balitang hatid sa inyo ng mula sa Filipino Star ngayon. Magbabalik po inyong likod, makalisang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Hanap mo ba ay budget meal na pagkain? Huwag nang mag-alala dahil nandito na sa Sorsogon City ang Anting Grill and Resto na sa halagang 99 pesos matitikman mo na ang kanilang 3 special menu na bulalo, goto at balbakwa. Bukod doon, only rice at only sabaw na rin ng bulalo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na tikman ang kanilang special menu at iba pang pagkain na kanilang ino-offer. Ang Anting Grill Resto ay matatagpuan lamang sa Diversion Road, Barangay Macabog, Sorsogon City. Malapit lamang sa Sorsogon Provincial Hospital. Anting Grill and Resto is owned and managed by Eli Dineros. OB-GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAP General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAP General Hospital Incorporated is
Looking for a place to stay? Come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Borabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Gubat St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Park, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Bueno, balik kita sa tuyang programang Issue Ora mismo. Ngunya na Webes, petsa 14 na po sa bulan kan Agosto. Anyway, happy watching po kay Mr. Manny Daep sa Sorsogon Overview, kay Ma'am Bebot Hilihan Oras, at sa Kuyang Tugang dyan sa Angona Medics, si Renario Amistoso, at sa kanyang pamilya. Magandang umaga sa inyong lahat. Mainit na ngayon ang usapin sa flood control. And base nga ni baga sa sa latest na na news, ang nasa hot seat ang Centerways na kung saan pagmamay-ari pagmamay-ari ni Lawrence Chino Lubiano. Pagmamay-ari ni Lawrence Chino Lubiano. And base naman sa statement kan sa tuyang ginagalangan na senador na si Senator Chis Escudero, inamin niya naman na matagal niya na itong kaibigan, kakilala, at inamin niyang ito ay taga Sorsogon din. Di ba? Matagal niya na itong kakilala. At sabi nga, kakilala, ka-friend, ka-berks, lahat-lahat na. So, ang usapin naman kasi dito, ito yung pinakausapin dito kung bawal ba talaga? Bawal ba yung, kasi ang lumabas dito is nag-donate si Mr. Chino Lubiano ng worth 30 million pesos para doon sa sinasabi nga natin na ginastos ni Senator Chis Escudero para sa pagtakbo niya bilang senador last 2022 election. And may mga nagsasabi na bawal tumanggap ng, sabi nga bawal tumanggap ng donor mula sa kontraktor. Ito yung pahayag ni Makalintal ito yung naging pahayag ni Attorney Makalintal na maliwanag dito sa sinabi niya na Makalintal pointed out that this prohibition is likewise provided under the Omnibus Election Code Section 95 open and close parenthesis C, which states that contributions are banned from persons who hold contracts or subcontracts to supply the government or any of its divisions, subdivisions, or instrumentalities with goods or services, or to perform construction or
other works. Violation of this rule is an election offense which carries the penalty of 1 to 6 years imprisonment with no probation and disqualification to hold public office. Yan ang sinabi ni Makalintal. So kung susumahin natin, parang na-violate ng ating senador yung kanyang pagtanggap ng donor mula sa Centerways na pag-aari ni Lawrence Lubiano na taga Sorsogon din. Ito ang usapin ngayon kung paano ito. At dito naman po sa pahayag o reaction ng Sorsogon Overview, sabi niya rito, Section 95, Prohibited Contribution. Tama naman yung ni Atty. Makalintal. Section 95, Omnibus Election Code. Sabi ni Sorsogon Overview, no contribution for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly by any of the following: natural and juridical persons who hold contracts or subcontracts to supply the government or any of its divisions, subdivisions, or instrumentalities with goods or services, or to perform construction or other works. Paano ito ngayon? Sabi, ito pa, ano ba pwede kaharapin ng politiko na tumanggap? Under Section 264 Omnibus Election Code, ito ang penalties. Any person found guilty or of any election offense under this code shall be punished with imprisonment of not less than 1 year, but not more than 6 years, and shall not be subject to probation. In addition, the guilty party shall be sentenced to suffer disqualification to hold public office and deprivation of the right to suffrage. If he is a foreigner, he shall be sentenced to deportation, which shall be enforced after the prison term has been sentenced. Parehas po ang laman ng naging pahayag ni Atty. Makalintal at ng Sorsogon Overview. Pero ang Sorsogon Overview is in-emphasize niya, ito yung ang penalties under Section 264 of the Omnibus Election Code. Maliwanag po dito na ano ba yun? Inamin ang inamin lang naman kasi ni Senator Chis is matagal niya ng friend, kaibigang matalik at taga-Sorsogon din. Pero never naman nagsabi si Senator Chis na contractor ito. Unless otherwise, nagkaalaman ng contractor because sa in-expose ni President BBM. Sa inyo mga kaibigan na may sabi nga may mga reaksyon, gusto magpaabot ng reaksyon, ano ang magiging kalalabasan nito? Sino ang magkakaso? Halimbawa, sino ba ang magkakaso sa ating senador?
Kasi mabigat ito na magiging penalties. 1 to 6 years imprisonment, no probation. Tapos automatic tanggal sa serbisyo. So kung titingnan natin ang aligasyon na ito is napakabigat. Inamin ni Senator Cheese na ang 30 million na ginamit niyang pondo sa 2022 election nang tumakbo ulit siya bilang senador, donated by a certain Centerways owned by Lawrence Lubiano. Paano ito? Hindi naman natin masasabi ba ni Senator na ano lang ito? Ngayon niya lang nalaman na contractor ito. Pwede rin, di ba? Kasi kailangan talagang lumabas yun na yung 30 million, paano yun napunta kay kung paano yun na-donate kay Senador. So tahasang inamin ni Senator Cheese na matagal ko ng kaibigan at taga-Sorsogon din. Yun nga lang ang tanong, paano ito sasagutin na probation sa Omnibus Election Code under Section 95 prohibited contributions, na hindi pala pwede ang contractor. Dapat non-partisan. Laki pala ng ginagastos pag magsisenador ka. Ganyan kalaki pag nagsenador ka. So ang tanong ngayon, ano ba pwede kaharapin ng politiko na tumanggap ng ganitong kalaking donasyon sa kontraktor na alam naman natin yung pagiging magkaibigan nandyan na yan. Kaya lang sabi nga, di ba, ang magkaibigan ay laging nagdadamayan. Pero base naman sa atin, ano ang magiging resulta nito? Paano ito ididepensa ng ating Senate President? Ito pa ang isa na ang ating Pangulo, si Ferdinand Bongbong Marcos, tahasan niya ng sinabi na paiimbestigahan niya ang project na ito na 5.16 bilyong pesos na hawak ngayon na i-award ngayon sa Centerways Construction and Development Incorporated na pagmamay-ari ni Lawrence Lubiano, na nakakuha ang ng 5.16 billion na flood control projects. Ay imbestigahan niya. In fairness mga kaibigan, in fairness sa ating senador, sabi niya nga, di ba, sa 100%, bakit ang tinitingnan nyo lang is ang 1%? Bakit hindi nyo tukuyin ang 99%? Di ba? Ito yung taasan niyang sinabi. Bakit nga naman sinisingle out nyo ako? 1% lang naman yan sa total na ilang bilyon. Sa total na ilang bilyon,
1% lang yan. Bakit ito ang tinututukan ninyo? At ito namang Pangulo natin, bakit naglabas ng ganitong pahayag na paiimbestigahan niya ang Centerways? Sininggle out niya ang ating senador. Sininggle out niya na ang una niyang paiimbestigahan is ang Centerways. Pang-pito lang naman yan sa mga malalaking mga dambuhala na mga nagkamal ng napakalaking mga projects. Pang-pito lang po ang Centerways. Bakit ngayon? Ito agad ang sentro ng ating Pangulo. Ito agad ang naging sentro ng usapan ng ating Pangulo. Nabigyan agad ng agarang investigasyon ang Centerways. 5.16 billion lang naman yun. Tapos, ito pa, very vocal na maliban sa biglaang pagdobo ng kanyang kontrata na kung saan noong 2021 ay 5 lamang ang kanyang flood control project. Sumirit ito sa 44 na kontrata noong 2022. Ang kumpanya ni Lubiano ay pang-7 sa 15 top flood control projects na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Pang-7 out of 15 nga naman. Bakit hindi mo muna pa-imbestigaran yung 1 to 6? Or isa-isayin natin. Number 1, ano ba number 1 dyan? O number 2, hanggang umabot tayo sa number 7. Bakit sininggle out agad ang Centerways? Diba? Yun ang katanungan natin dyan Tapos, ito ang malupit. Sininggle out ang Centerways. Sabi dito, sa $96 ng proyekto ng kumpanya ni Lubiano mula 2021 hanggang 2024 ay nasa Bicol Region, habang ang 3% ay nasa Central Visayas. Ito ang magandang katanungan. Bakit nga ba sa Bicol Region? Natural, lugar ko ito Yun lang naman ang magiging kasagutan dyan. Siyempre, lugar ko ito, kaya ito ang pasisiguruhin ko. Diba? Bakit titira ko ng ibang lugar? Yung lugar ko nga, ito ang unang ipapriority ko. Diba? Doon sa katanungan na yun. Okay, meron tayong reactors dito. Sabi niya, ang nature ng Section 95, close and open parenthesis C, ng Omnibus Election Code prohibiting donations from government contractor ay crime. Mala prohibita. Itong mga krimen na ito, ipinagbabawal dahil sa public policies, hindi depensa na walang intensyon ang pagkagawa ng krimen dahil hindi required bilang elemento nitong krimen ang bad intention. Kaya, may report sa SOSI niyan, krimen na agad. Hindi yan katulad ng crimes mala in se, tulad ng murder na required ang criminal intent. Baka kasi sabihin ni Cheese wala siyang masamang intensyon nang nireport niya yan. Kaka-insertion nila sa pondo, hindi na nagsisilbi yan sa agriculture ng probinsya. Kaka-insertion nila sa pondo, hindi na nagsisilbi yan sa agriculture ng probinsya. Nasa krisis ang agriculture ngayon, negative 2% ang binaba ng agri natin. Anong silbi ng public infra nila kung hindi nagsisilbi
sa agriculture. Kaya mahal mga bilihin sa atin. Yan. Yan ang reactor natin, ano? Sa tungkol dito sa usapin na ito. Kaya nga sa ating patuloy na sa ating mga kasi itong si Sorsogon Overview, ano to kumbaga maldito sa kaisipan. Ang tanong, magkaibigan lang nga ba si Lawrence Lubiano aka Chino at si Kilay? Well, tanong mo na lang sa iba kung ano pa. 'Di ba? Sa atin 96% ng proyekto daw is nasa Bicol region. Sabihin na natin kahit pa sa Sorsogon yan. Ang tanong lang naman natin dyan is, syempre pasisiguruhin ko itong lugar ko. Kasi may, 'di ba, may ano nga tayo, may kanta tayo na bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan ang iyong putik sa mukha. 'Di ba? Magpapapogi ka sa ibang lugar, yung lugar mo nga, ang daming problema, di unahin mo na muna dito. Oy, kahapon pala, nag-press con ang ating governor, si Governor Boboy Amor, wala man pong invitation sa atin, kaya for respect, hindi tayo umattend. Or kahit gusto nating umattend, parang selected lang ang media na ipinadala doon, na in-invite. 'Di ba? Since ang media na invited is pinili lang or selected, so binibigyang respeto natin yan. Dahil sa wala tayong ni katiting na sama ng loob, bakit ang Bicol TV hindi in-invite? Ewan ko si Kaki, baka may sama ng loob. Di ba? Wala po tayong sama ng loob kahit na hindi tayo na-invite doon. Sabi nga natin, bigyan galang natin kung anong sinong in-invite. Sila lang dapat. Nasa nasa pamunuan niya ng ating gobernador. O sabihin pa, sinisisi nila si Mr. Dong Mendoza, ang PIO ng probinsya. Ano magagawa naman ni Dong kung yun lang pinag-utos sa kanya? Kung sino lang ang dapat i-invite? Kaya wag na nga kayong nang aano kayo, hindi naman kayo inaano. 'Di ba? Kaya wala tayong maibibigay na impormasyon sa nangyayari kahapon. Sabi raw, magkakaroon na raw ng ship line from Bulusan Lake to, nabasa ko lang to, Bulusan Lake to Dangkalan Beach, magkakaroon na daw ng ship line. Oh, that's good. 'Di ba? Pero sana lang sa mga reactors natin na baka naman daw ito ang maging simula na naman ng walang habas na pamumuto ng kakahuyan dyan sa Bulusan Lake, sa taas. Alam naman natin mga kaibigan na protected area ito. Kaya sigurado, ang Sorsoganon hindi po papayag. Okay? Sa mga media na hindi na-invite, move on na kayo. Move on tayo para wag kang kung hindi ka na-invite. Alam naman kasi ni Mr. Dong Mendoza kung sino lang yung inutos sa kanya na i-invite, yun lang talaga. Kaya wag niyong sisihin si Mr. Dong Mendoza sa usapin na yan, ha. Sumusunod lang yung tao kung ano yung pinag-utos sa kanya. Okay? Sa balik tayo doon, ito may mga reactors tayo. Sabi ni happy watching kay sa Barangay Pamurayan, also kay Jose de Zuniga, kay Samson Flores. Sabi ni Eliser Navera, Sir Sao, nasa Comelec lang tabi an pwedeng mag-aksyon dyan kung totoo. Gayod, pwedeng igwang mag-file sa ombudsman. Kasi ang tanong natin, sino ang magpa-file nito? Kung nagkaroon ng violation ng ating senador.
sa pagtanggap ng 30 million na donor. Okay? Dagdag pa po ni Samson Flores, nasaan ang COA? Bakit wala silang report sa taong bayan? Dapat nagre-report sila sa taong bayan dahil ang taong bayan ang nagpapasahod sa kanila. Baka yung COA naman nandyan lang sa tabi-tabi. Yan po ang ang mga katanungan natin ngayon, Kasi nga sa mga nagtatanong tungkol sa usapin na ito, nagbigay na po ng ng press con si Senator Cheese na sabi niya sa website, sabi pa ni reactor pa natin, sa website na isumbong mo sa Pangulo, halos centerways ang kontratista talaga ng mga flood control, lalo sa West District. Natapos ata ito bandang 2024, pero 2025 bumabaha dyan sa West District. Alam ko may hindi pa nga natatapos. I don't know kung tapos na itong naging topic din namin dito ni Barangay Captain Arles Hanaban dyan sa Pamurayan. May flood control din yan. Meron ding flood control dyan between Barayong and Himaluto na hanggang ngayon yata hindi pa tapos. 'Di ba? Hanggang ngayon hindi pa tapos. Ewan lang natin kung ano na ang status nito. Kasi napapansin natin ngayon, iikutin natin itong mga project one of this day na ang daming projects na ginagawa, pero bibihira na ang may nakapaskil. Kung anong program ito, saan galing ang pondo nito, kaya hindi mo tuloy ma-identify kung project ba ito ng probinsya or national project galing sa DPWH. Ito ang masaklap na pangyayari na kung saan, sabi nga natin, wala na halos mga karatula. Hindi na natin malaman kung ano ba ito, kailan ito nag-start, kailan ang target date na matatapos ito. Dahil wala nang nakalagay. Unang-una, walang project cost. Wala nang nakalagay sa sa baba ng cost of project. Bakit? Sabi kasi nila, hindi ito nilalagyan ng amount kasi pag nakita raw ito ng NPA, humihingi rin ng porsyento. Kaya hindi na nila nilalagyan. Kaya bahala na ang tao kung magsaulo nito, kung magkano ang project, ang cost of project niyan, bahala na. Ngayon, sa pag-iikot natin, wala na yung cost of project, pati yung tarpaulin, sobrang pagtipid, wala nang nilagay. Kung magkano yung project na yon, wala ka nang makita ng cost of project. Kaya nakakalito at nakakalito kayo. Parang ganun. Hindi natin malaman kung magkano yung cost of project. Parang kahit man lang sana, kahit man lang sana sa sako nyo na lang ilagay. May nakalagay yung mga sako na lang kung nagtitipid kayo sa tarpaulin. Sako na lang ilagay nyo. Sabi po ni Sander Tan, Sir Sauro, tanong ko sa COA, sino ang mag-audit or mag-check ng kanilang performance para makita din ang kanilang ginagawa? May corrupt din ba sa COA? Tanong lang po. Di ba? Tama nga naman, dapat meron ding independent body na mag-check din sa COA. Matindi ang chat nito ni Sander Tan. Yung COA ang nag-iimbestiga, pero dapat imbestigahan din ang COA. Pananaw lang naman ito, na ganyan ang pananaw natin. Kung merong project, dapat din, kung na-find out ito ng COA,
how true na ito yung batay ng COA. Sa bagay, Sandertan, yung COA naman kasi, nagbabase sila sa ibinibigay na report sa kanila. And to be exact, sana naman yung COA, ito yung dapat na katay-up ng katay-up ito dapat ng DPWH. Once na nag-inspection, sabihin natin ang cost ng project na is 5 million. Ilang metro ba yan? Ilang kilometro ang road concreting? Baka metro nga lang hindi na umabot ng yung 5 million. Sabi nga sa Corneto, 20 pesos, saan aabot ang 20 pesos mo? Ito naman, pag sinabi natin na 5 million, parang wala. Cheap, napaka-cheap naman ang project na yan. Ganon. Bilyones ng pinag-uusapan ngayon. Kaya nga ito, ang paiimbestiga ng Pangulo is worth 5.16 billion pesos na flood control projects. Wala na, small time na ngayon yung mga milyon na project. Billion na pinag-uusapan ngayon. Ito pa ang matindi. Paano ito? Maliban kay Escudero, si Lubiano ay kilala ding malapit kay Vice Governor Diday Co, na kapatid ni Congressman Saldico, na kasama rin sa 15 pinangalan ng kontratista ng Pangulo. Ang galing parang magkakatugma. Involved si Saldico, Sunwest. Involved yung kapatid ni Saldico, si Christopher Co, High Tone. Ito naman ngayon, involved pa si Diday Co, na kapatid ni Saldico. May gali. Ito. Meron pang sa atin dito. Sa website na isumbong mo sa Pangulo, halos center-base ang kontratista talaga ng mga flood control, lalo sa West District. Natapos ata ito bandang 2024. Pero 2025, bumabaha dyan sa West District. Nabasa ko na ito pala kanina, pero inulit ko pa rin para sa kaalaman. Ito pa, yung coastal road nga wala doon sa isumbong mo sa Pangulo website. Bakit wala? Ito nga, di ko alam ba't nandyan yan. Yung picture kasi, yung dredging machine na ginamit dyan sa Salog River. Yung pinost ng ating reactors, yung dredging machine. Nagtataka tayo, bakit ang dinedredge dapat yung parte ng Alice Bridge doon sa Salog River? Bakit nandun na sa kabila? Baka dinedredging na yung Sorsogon Bay. Dahil nasa kabila na yung dredging machine. Wala na doon sa parte ng Alice Bridge o Salog River. Ito, dagdag pa po sa muto-muto ni Ma'am Bebot Hilihanoras. Sabi niya, ang building ko inanod during repair San Himaruto Bridge last January 8. Sayang ng rice mill building ko. Parang naglahong parang bula. Kasi inanod Di ba? Dagdag pa po ni Sorsogon overview. Dapat paimbestigahan ang provincial government, lalo na ang gobernador ay konektado sa Arimar. Ang daming mga infrastructure na walang project proposal, nagmistulang mga kabuti. Sabi pa po ni Samson Flores, dapat magkaroon ng audit committee ang taong bayan. Hindi naman sa wala tayong tiwala sa COA. Official lang po. Opinion lang po. Yan. Yan, excuse me. Nagtataka tayo, bakit center-base daw ang natutukan? Wala doon ang Arimar. Ibig sabihin, okay yan. Okay naman, okay yung serbisyo ng Arimar dahil wala doon sa 1 to 15. Ang pinag-uusapan lang naman, flood control.
Malay mo, wala nga namang ano doon, walang kinalaman ng Arimar doon sa flood control. Kaya hindi kasama doon. Hindi naman ibig sabihin na paborito ni BBM si Arimar, kaya hindi isinama. No. Kung makikita natin, ito yung sinasabi natin na yung pag-expose ng ating Pangulo ng 1 to 15 na kontraktor, masasabi natin na wala ditong kinalaman ang Pangulo. Kasi bago yan dumaan sa Pangulo, siyempre, may pina-research niyan. Alam nga namang si Pangulo pa ang magre-research niyan. Meron siyang pina-research na tao. At nang ma-research ito, pinasa kay Pangulo. Mr. President, baka may involvement ka dito. Hindi natin isama. Since nakita ng Pangulo yon, anong sinabi ng Pangulo? Sige, go on. Isisiwalat natin yan. Ito yung malinaw na kasabihan na ang Pangulo walang involvement nun sa 1 to 15. Kasi nga, pananaw ko lang ito Hindi ito pananaw ng ibang tao, hindi ito pananaw ni Kap Arlis Sanaban. Pananaw ko lang ito na posibleng walang kinalaman ang Pangulo dito dahilan nga sa kung meron siyang involvement dito, hindi niya na i-expose yan. Kasi, wag yan, binigyan ako ng ganitong amount yan. Di ba? In fairness sa Pangulo, lumalabas dito na wala siyang kinalaman sa mga na-expose na bagay na yan. Di ba? Kung ano man ang lumabas doon, kung sino ang mga kumpanya yun, eto na, lumabas na si Congressman Saldico, si Christopher Co, lumabas pa si Vice Governor Diday Co, eto si Chino Lubiano, pero wala ang Arimar. Ibig sabihin, walang naging project ang Arimar na flood control. O kung meron man, baka nag-subcontract. Eto pa, Sorsogon overview pa rin. Yan pala, Bonifacio Sao, history yan, hindi pwedeng tayuan yan ng kahit anong infrastructure. Isa pa, bakit hindi natatapos ang elevated parking area? DPWH District Engineer Hibulan, binusalan ka na ba ni Amor? Eto, sa reactor lang natin ito, no? Tama, ang narinig ko dyan is historical yan na Plaza Bonifacio. Since 2019, nagsimula na ang construction yan. 2025 na po ngayon, hindi pa rin matapos-tapos. Di ba? 2025 na ngayon, hindi pa rin matapos-tapos yan. Project yan ng DPWH. Engineer Hibulan, 1st District ng Sorsogon. Baka di bang magpalabas kayo ng ng statement ng update or status ng bagay na yan? Maaari ba kayo magpalabas? Bakit hanggang ngayon nakatenga pa yan? Itong mga SK3 naglipa na dyan. Bawal mag-park dito, doon, dyan. Pero trabaho lang ng SK3 yan. Ang tanong ng mga commuters, mga riders, saan kami magpapark? Sasabihin naman ng problema nyo na yun. Kung saan kayo magpapark. Kami pinapatubad lang namin yung utos ng aming kaharian na bawal magpark dyan. Kaya wag nyo sinisisi mga SK3. Ngayon, ang tanungin natin, kailan matatapos yan na elevated parking area? Or, eto pa, kung matapos man yan, hindi ba mapupunta sa pagibayan? Dahil yan nga, ang Plaza Bonifacio is historical yan. Ayon sa record, historical yan, preserve yan na hindi dapat lagyan ng kung ano. Pwede mong i-develop as playground ng mga bata or pahingahan ng mga matatanda. Lagyan mo ng mga upuan na may sabi nga meron silang yung masisilungan, pero
hindi yan pwedeng galawin katulad ngayon na ginagawang elevated ang construction ng elevated parking area. Ha? Dahil bawal. Ngayon, kung alam ito ng kinauukulan, lalo na po si District Engineer Hibulan, ngayon pa lang baklasin nyo na yan. Kung nagdadalawang isip kayo na ituloy iyan dahil may mababiolate ninyo, may mababiolate kayo, much better, ngayon pa lang baklasin nyo na. Para alam na ng tao. 'Di ba? Na hindi pwede lagyan ng hindi pwede lagyan ng ganyang struktura na elevated parking area. Anyway, ang lapad na ng coastal road. Gawin nyo lang parkingan yung isang lane. Kung bawal na dyan sa Rizal and Magsaysay. Nauunawaan naman natin itong mga SK3 personnel na pagbawalan kayo. Ito kasi yung mandato rin ito sa kanila na hindi kayo dyan pwede. Pero itong usapin sa dating Plaza Bonifacio na may kinonstruct na elevated parking terminal na hindi pa nga tapos hanggang ngayon, Diyos mio, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 years na po. Hanggang ngayon wala pa rin. Ito pa, sabi ni Sorsogon Overview, ang sipag nitong mag-comment. Sa tanong mo, Sao, bakit single out at dapat unahin ang centerways? Kasi ang Senate President si Kilay, isa pa para maiwas din muna sa usapin si Romualdez. Sa tanong mo, Sao, bakit single out at dapat unahin ang centerways? Kasi ang Senate President si Kilay, isa pa para maiwas din muna sa usapin si Romualdez. Ano bang usapin ni Romualdez? Parang cover up. Pakisabi nga centerways, Sorsogon Overview. Ito pa. Paanong hindi madadamay ang Arimar dyan? Balikan natin 2019. Dawit na sa flood control ang Arimar ngayon. Para hindi madamay, tamang tira muna sa ibang infrastructure projects. Abangan nyo ang mga susunod na Abangan nyo ang mga susunod na lalabas dito sa national na konektado pa rin kay Kilay Escudero patungo sa infrastructure na konektado rin nasa linya na ang Arimar. Pati ang munisipyo natin tinayuan niya ng dambuhalang gasolinahan. Ngayon ko lang ito nalaman. Isama mo nga ako, Sorsogon Overview, pag nag-iikot ka at magkaroon din ako ng ideya. Ngayon ko lang ito natuklasan, ha? Tira muna sa ibang infrastructure project. Abangan nyo ang mga susunod na lalabas dito sa national na konektado pa rin kay Kilay Escudero patungkol sa infrastructure na konektado pa siya nasa linya na ang Arimar, pati ang munisipyo na tinayuan niya ng dambuhalang gasolinahan. Saan po itong munisipyo, Mr. Overview? Eto pa, sabi ni Eliezer Navera, Sir Sao, gayud tabi, igwa na po baga na pigagibong bagong gymnasium. Ano daw kung gabaon na luma na kataning kan Bulagan, tapos gibuhon na 3-story pay parking building? Sayang naman, aircon pa naman yun. Ang laki din no? Okay. Si Sandertan, dakol ang mga kontratista, Sir Sao, baka ang Arimar walang kontrata sa flood control. Kaya hindi nakasama sa listahan sa pag-announce, baka sa mga infrastructure project andun yung Arimar. Ito yung sinasabi natin na tungkol sa Arimar, puro kayo paninira, wala nga dun sa 1 to 15, di ba? Kaya lang may reactor tayo, baka nga naman wala sa flood control. Abangan yung iba na mga projects, mga infra, ay yung mga
mga ano to, road concreting, road opening, ganyan. Kaya relax lang kayo. Sabi pa ni Sorsogon Overview, Senate President yan kasi isa sa pinakamataas na opisyal. Oo. Diba? Pero sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, wala siyang sasantuhin dito. So, malalaman natin pagdating ng tamang panahon. Okay? So, overtime na tayo. Ang kulit nito na yan. Ang daming reaksyon nito ni Sorsogon Overview. Hindi na kailangan mag-ikot-saw. May mga investigasyon na niyan balang araw ilalaglag din ni Kilay lahat ng kasabot niya para maghugas kamay. Di ba? Kung merong ibig mong sabihin, Sorsogon Overview, kung si Jesus Christ merong washing of feet, meron ding hugas kamay. Akala ko yung kanta lang hawak kamay. Dito pala meron ding hugas kamay na tinatawag. 'Di ba? So abangan na lang natin. Ito pa, Sorsogon Overview, flood control 2024. 250 million ang flood control sa probinsya ng Sorsogon. Laki nito. 250 million. Nasa na kaya ito? Or sabi nga, ano ang kumbaga ang tinatanong dito, hanggang saan makakarating ang 20 pesos mo? Ito namang 250 million na flood control, saan nakarating ang 250 million mo? Ayan mga kaibigan. Inabot na tayo ng oras. Ito po wag nyo na mag-isasama ng loob yung program natin. Pagbibigay lang naman ito ng mga sabi nga, pagbibigay ng pahayag mula sa ating mga reactors. Kaya lagi na sinasabi, bato-bato sa langit, ang tama ay huwag magagalit. Eto na, naglabasan na nga yung sinasabi natin ng mga issue na ganyan. Sana naman maging maging alerto. Sabi pa ni Sorsogon Overview, ang problema, puro hudas ng gobyerno yan. Kaya maglalaglagan na yan. Magsisimula ng laglagan yan. Alangan namang sabi nga ng ating senador na si Chis Escudero, alangan ako lang ang palubog na yung barko, ako lang ang diyan, ako lang ang lulubog. Dapat kadamay ko kayo. Si Eliezer Navera sabi, good work, Sorsogon Overview. Pero sabi nila, may nagtatanong sa akin, sino daw itong Sorsogon Overview? Sabi ko na lang, lalabas din yan pagdating ng tamang panahon. So mga kaibigan, nabot na tayo ng oras ng pamaalam para sa programang Issue Ora mismo. Overtime na tayo, pero ang ganda ng ating mga naging pagtalakay sa mga kaganapan dyan. Tungkol ito sa flood control, hanggang abangan ang mga susunod pa na expose ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sa muli, sa ngalan ng ating staff ng Bicol TV Sorsogon, na patuloy nagbibigay sa inyo ng mga kaganapan sa labas, mga reaksyon. Sa technical side, si Papa Harold at si Papa Bern. Kasama rin si Mama Eva, si Nana, at ang aking may bahay, si Madam Girly Amistoso, na nanalo sa kanilang kaso. Bawasin na! Sa muli, kasama rin si Rockba, ang aming magiting na taga-setup pag umaga. Sabi niya, okay na, kahit wala na Harold, ako na setup. Ang inyong likod si Rosario Amistoso, magandang umaga po, at mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Issue Ora mismo. Issue pampubliko. Issue pang
pagklaro. Isyu, hatod, aksyon sa Indo, ora mismo. Isyu, ora mismo sa Bicol TV.